this is what I experienced during my labor and delivery. By October 14, 4 p.m., dinala na po ako sa hospital for inducing. Then, by 8 p.m. in the evening, binigyan na po nila ako ng medicine para pangpahilab. And they monitoring the pulse rate and heart rate of the baby. Ayan po. Then, by 7 a.m., dumating po si doktora. Ayan. Then, chinek niya. Sabi niya yung baby hindi gumagalaw and mahina yung heartbeat. So binigyan nila ako ng mga sweets like jelly, orange juice, and apple juice para humilab si baby sa tiyan ko. Baka gusto ng sweet. Pero umihilab siya pero natutulog ulit. Pero try pa rin nila ni doktora na lumabas siya ng normal. Ayan, pinatuwad nila ako, pinatagilid, lahat ng posisyon ginawa para lumabas si baby. Okay na yung posisyon ni baby, yung body niya, pero yung ulo parang tumatabingi siya, tagilid. So, nahirapan din si doktora. Ayan, push lang ng push para maging normal delivery lang talaga. Ginawa talaga nila ng paraan. Ayan, marami nang lumabas na dugo sa akin, guys. Nahirapan na si doktora sa situation ko. Pero, hindi na-try pa rin yung best niya na maging normal delivery ako. Pero nung kinapana ni doktora yung ulo, sabi niya malaki talaga at hindi kayang mailabas. So, by 10 p.m., she really decided na emergency CS ako. Ayan. Ready na. Ayan na sila. Nagpanic na. Para dalhin ako sa operating room for CS. So, ayan. Nilagyan na ako ng oxygen. Nakahiga na ako. Busy na sila lahat. Naririnig ko. Nagpanic na. So, ayan na si baby. Thankfully, lumabas na yung baby ko. Ayan. Kitang-kita na naman sa video. Healthy siya. Then, thankfully din, pagkalabas ni baby, nakaihi siya. So, hindi siya nakaihi sa womb ko. Yan yung talagang best doon. Talagang na-save kami by God's grace. So, talagang bilang isang ina, gagawin ang lahat para sa ating mga anak, sa ating mga baby. Doon ko na-realize na bilang isang ina pala mahirap. At na-realize na doon ko rin na mas minahal ang aking ina kasi nga mahirap maging ina pala. Ginawa nila lahat para sa atin. Nandun yung 9 months tayong dalang-dala sa tiyan. Then sa paglabas naman ng baby, nandun yung pag-aalaga hanggang lumaki sila. So, kaya pala masakit sa isang ina na pag yung anak pala is yung sasagot-sagutin ka lang, hindi ka nirespeto, masakit kasi nga ginawa natin bilang ina lahat para sa anak. Kaya masasabi ko sa mga anak dyan, respect and love your mom kasi walang katumbas yung pagmamahal na binigay nila sa atin. Kasi ganoon din yun sa akin, sa mga anak ko, sa baby ko, lahat gagawin ko para sa kanila. And so blessed and happy na binigyan ako ni Lord ng blessing na may mga anak na ako ngayon. So, and I ask guidance from the Lord na mapalaki ko sila ng maayos, kagaya ng pagpalaki sa akin ng aking ina. So everyone, thank you so much for all your prayers na magkaroon ako ng healthy baby and healthy kami ni baby ngayon. And thankful ako na nandito din ang aking mother. Tumating din sa US para alagaan kami. Ayan ang aking baby, si Elishiba Mercy. The meaning is, God is my oath or God's promised. Yes, God is good all the time.
and His plan for us is good and not evil. I'm so blessed and thankful that I have the Lord. Thank you for watching, guys. Adios. God bless us all.